Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil lang sa isang random na komento noong nakaraang linggo? Nakatitig ka na ba sa screen, iniisip ang lahat ng posibleng pinakamasamang senaryo dahil lang sa isang mensaheng hindi nasagot? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Iyan ang tinatawag na overthinking, isang tahimik na bagyo sa isipan. Hindi ito sumisigaw, pero unti-unti kang pinapagod. Hindi ito agad mapanganib, pero dahan-dahang sinasakal ang iyong kapayapaan. Sa panahon ngayon, tawag dito ay overthinking. Sa mga Stoic, ito'y tinawag na hindi kailangang pag-iisip, at natutunan na nilang pigilan ito mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Para sa kanila, ang isipan ay parang hardin. Kung hindi mo pipiliin ng maingat kung ano ang itatanim mo, tutubo ang mga damo, mga pag-aalala, pagsisisi, takot. Ito ang mga damo ng isipan na walang disiplina. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 teknik mula sa Stoicism na makakatulong sa iyong linawin ang ulap sa isipan, makita kung ano talaga ang mahalaga, at magsimulang mamuhay ng may linaw, kapanatagan, at kalayaan. Una, alamin kung ano ang nasa iyong kontrol at kung ano ang hindi. Gaya ng sinabi ni Epictetus, may mga bagay na nasa ating kapangyarihan at may mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Ang kasabihang ito ang pundasyon na tumutulong sa mga Stoic na makaalis sa kaguluhan ng isip at makapamuhay ng may linaw. Kapag paulit-ulit kang nag-iisip ng parehong mga tanong na walang kasagutan, kapag tila umiikot-ikot ang isip mo sa parehong bagay, malamang ay sinusubukan mong kontrolin ang mga bagay na wala sa abot ng iyong kapangyarihan, at kaya hindi ka matahimik. Ang labis na pag-iisip ay kadalasang hindi nagmumula sa kahinaan. Madalas, nangyayari ito dahil masyado tayong sabik na mangyari ang mga bagay ayon sa gusto natin. Nagpadala ka ng mensahe pero walang sagot, at agad nang tumatakbo ang isip mo sa konklusyon. Galit ba siya? May nasabi ba akong mali? Baka hindi na siya interesado. Papasok ka pa lang sa isang interview, pero bago pa magsimula, bumubulusok na sa isip mo ang mga tanong na walang sagot. Magugustuhan ba nila ako? Paano kung may masabi akong mali? Paano kung matanggihan ako? Para kang nanonood ng pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa isip mo. Pero ang problema ay hindi ang imahinasyon mo, kundi kung saan ito nagsisimula. Nakalimutan mong tukuyin kung ano talaga ang saklaw ng iyong kontrol. Hindi ito tula para kay Epictetus ng kanyang hatiin ang mundo sa dalawa, ang mga bagay na nakadepende sa atin at ang mga bagay na hindi. Naniniwala siya na ang tunay na kapayapaan ay ganap na nakadepende sa pag-alam sa hangganan na yan at sa araw-araw na pananatili malapit dito. Tingnan mo ang kwento ni Nelson Mandela, isang lalaking ikinulong sa Robben Island ng 29 taon. Inalisan siya ng kalayaan, inihiwalay sa pamilya at tinrato bilang kriminal dahil lang sa paglaban niya sa apartheid. Sa halos 3 dekada sa kulungan, wala siyang kontrol sa nangyayari sa labas. Hindi niya kayang baguhin ang batas, impluwensyahan ng gobyerno, o alamin kung kailan siya lalaya. Pero may isang bagay siyang pinanghawakan, ang kanyang tugon
sa paghihirap. Pinili ni Mandela na matuto, magbasa, magnilay at sanayin ang kanyang isipan doon mismo sa selda. Tumanggi siyang lamunin ng galit at nang sa wakas ay makalabas siya sa kulungan, hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Pinili niyang magpatawad. Alam niya na ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang paglalakad palabas ng bukas na pintuan, kundi ang pagtanggi na alipinin ka ng galit mula sa loob. Ang kwento ni Mandela ay buhay na halimbawa ng diwang stoic. Hindi mo kayang kontrolin ang sitwasyon, pero kaya mong kontrolin ang sarili mo at sapat na iyon para baguhin ang mundo. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Si Marcus Aurelius, isang emperador at pilosopo, ay batid ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Kaya niyang pamunuan ang isang imperyo, pero araw-araw niyang pinapaalalahanan ng sarili na anumang bagay na nasa labas ng isipan ay wala ring kinalaman sa kanyang kapayapaan. Reaksyon ng ibang tao, wala sa kanyang kontrol. Panahon, wala sa kanyang kontrol. Kamatayan, wala rin sa kanyang kontrol. Pero ang tugon niya sa lahat ng iyon ay palaging nasa kanya. Ang matutunang malinaw na paghiwalayin ang mga bagay na nasa iyong kakayahan at ang mga bagay na pag-aari ng mundo. Yan ang pangunahing kasanayan upang makaalis sa bitag ng labis na pag-iisip. Dahil kapag tumigil ka ng subukang kontrolin ang buhay ng ibang tao o ang hinaharap o ang kawalang katiyakan, para kang pinakawalan mula sa isang napakalaking bigat. Sa halip na pahirapan ang sarili sa tanong na gusto ba nila ako, mas magandang itanong mo, kumikilos ba ako ayon sa mga pinahahalagahan ko? At iyan ang tanong na may saysay sa buhay. Tandaan, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan mo lang kontrolin kung ano ang iniisip mo sa sandaling ito. At mula roon, nagsisimulang luminaw ang lahat. Pangalawa, tumutok sa aksyon, hindi sa paghuhula. Madalas nating napagkakamalang pag-unlad ang sobrang pag-aanalisa. Akala natin, kapag nag-isip pa tayo ng kaunti, kung mai-imagine lang natin ang mas maraming posibleng senaryo, magiging malinaw na ang lahat. Pero ang totoo, habang mas marami tayong pinaghihinalaan, mas lalo tayong nalilito. Habang mas iniisip natin, mas naninigas tayo. Ang labis na pag-iisip ay nagbibigay ng ilusyon ng paghahanda, ngunit hindi nito dinadala ang totoong pag-usad. Para lang itong gulong na paikot-ikot, pinapagod ang isipan pero walang patutunguhan. Si Marcus Aurelius, isang Romanong emperador, pilosopo at taong kumikilos, minsang nagsabi, itigil mo na ang kakasabi kung ano ang dapat na tao at maging ganoon ka na lang. At iyon mismo ang diwa ng Stoicism, mamuhay sa pamamagitan ng aksyon, hindi teorya. Hindi mo kailangang magsulat ng sanaysay tungkol sa tapang, maging matapang ka na lang. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang katapatan. Mamuhay ka ng tapat. Ang mga Stoic ay hindi naghahanap ng pagiging perpekto sa pananalita, kundi ng pagiging pare-pareho sa asal.
Ang labis na pag-iisip ay paraan natin para subukang kontrolin ang mga hindi makokontrol. Damdamin ng ibang tao ang hinaharap na di pa dumarating. Mga sitwasyong hindi pa nangyayari. Pero ang aksyon, gaano man kaliit, ay laging nasa ating kapangyarihan. Kung nalilito ka, humakbang ka pasulong, kahit kalahating hakbang lang. Walang sino man ang nakalabas sa maze sa pamamagitan ng pagtigil at pagguhit ng mga mapang guni-guni. Isang pamilyar na senaryo. Nag-text ka sa isang tao pero hindi sumagot. Biglang bumilis ang takbo ng isip mo. May nasabi ba akong mali? Galit ba sila? Dapat ba akong mag-text ulit o mas okay nang manahimik? Habang tumatagal, lumalala ang kaba at wala kang nagagawa kundi mag-isip. Pero naroon lang ang mas simpleng pagpipilian, magpadala ng mahinahong follow-up. Ipakita ang kabutihang loob at hayaan mo na ang natitira sa takbo ng buhay. Ang aksyon, kahit isang mensahe lang, ay paraan mo para mabawi ang inisyatiba. At minsan, iyon lang ang kailangan. Hindi mo kailangang maging 100% sigurado bago kumilos. Kailangan mo lang tiyakin na ang gagawin mo ay nakaayon sa mga pinahahalagahan mo. Ang iba'y darating sa tamang panahon. Malinaw sa mga Stoic ang isang bagay. Kung gusto mong may mabago, may kailangan kang gawin. Hindi nababago ang mundo sa pamamagitan lang ng bagong pag-iisip, kundi sa bagong pagkilos. At walang ibang pwedeng mamuhay ng buhay mo kundi ikaw lang. Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng mataas na bato, nakaharap sa malamig, malalim, at hindi siguradong tubig. Pwede kang tumayo roon ng oras-oras, iniisip kung paano ang pagbagsak, kung lulutang ka ba, kung may sasagip sa'yo, o pwede kang tumalon at magsimulang lumangoy. Ang buhay ay hindi naghihintay sa mga taong nananatiling nakatigil at nagdududa. Ang nagpapadelikado sa labis na pag-iisip ay ang itsura nitong parang responsibilidad o malalim na pagninilay. Pero kadalasan, ito'y anyo lang ng pagpapaliban. Hindi tutol ang stoicism sa pag-iisip. Tutol ito sa pagkalunod sa isipan. May panahon para mag-analisa at may panahon para tumigil at magsimulang kumilos. Ang kaalaman kung kailan ang alin ang nagbibigay ng malaking kaibahan. Hindi mo kailangang perpektong plano, kailangan mo lang ng unang hakbang tapos pangalawa. Doon lang nagsisimula ang linaw. Hindi bago ka kumilos, kundi habang kumikilos ka. Tinuturuan tayo ng Stoicism na mamuhay gaya ng isang sundalo sa araw-araw. Matatag, maagap, hindi reklamador, hindi mapaliban. Ang sundalong iyon ay hindi kailangang malaman kung paano matatapos ang digmaan. Kailangan lang niyang malaman kung ano ang misyon ngayon at tuparin ito ng buong buo. Tandaan mo, kapag nagdadalawang isip ka, piliin ang pinakapayak na bagay na alam mong tama at gawin mo ito. Ang maliit na tamang aksyon ay laging mas makapangyarihan kaysa sa malaking ideyang hindi kailanman naisakatuparan. Ipadala ang mensahe, tawagan siya, isulat ang talata, umalis sa nakakalaso na usapan, isubmit ang form, mag-apply, tumayo, lumabas.
Gawin ang kahit ano, basta't totoo ito at ito'y makakatulong sa iyo pasulong. Dahil sa huli, hindi mo matatakasan ang siklo ng overthinking sa pamamagitan ng isa pang pag-iisip. Nasisira lang ito sa unang aksyon mo. At kung minsan ay natakot kang kumilos dahil nililimutan ng emosyon ang iyong rason, hindi ka nag-iisa. Iyan ay hamon na kinakaharap ng marami. Pero may makapangyarihang sandata ang mga Stoic. Isang prinsipyo na tutulong sa iyo na kumilos hindi dahil sa bugso, kundi dahil sa malinaw at matatag na katuwiran. Iyan ang susunod nating pag-uusapan. Isang prinsipyo na magbabago sa pananaw mo sa mundo at sa sarili mo. Ika-3, mag-isip ng makatuwiran, hindi batay sa emosyon. Kung ang isang tao ay kayang mawalan ng kalayaan, mawalan ng kontrol sa kanyang katawan, pero mapanatili pa rin ang kanyang isipan, ano pa ang dahilan natin sa makabagong panahon para hindi matutong kontrolin kung paano tayo tumutugon sa mundo? Ang labis na pag-iisip ay isang bihasang sinungaling. Pinapaniwala ka nitong lahat ay seryoso, na ang katahimikan ay pagtanggi, na ang kritisismo ay kabiguan, na ang hindi pagpili sa iyo ay patunay na hindi ka sapat. Ngunit binalaan na tayo ng mga Stoic noon pa mang ilang siglo na ang nakalipas. Ang emosyon ay agarang tugon, ang katuwiran ang ating kumpas. Sa Make Your Bed, ikinuwento ni US Navy Admiral William McRaven ang isang makapangyarihang sandali sa gitna ng matinding SEAL training. Sobrang lamig noon. Pinahiga sila sa putikan sa kalagitnaan ng gabi, pagod, nanginginig, at pakiramdam nila ay hindi nakakayanin pa ng katawan nila. Umuugong ang mga ungol. May ilan nang nagpapanik. Hanggang sa bigla, isang trainee ang kumanta. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil pinili niyang huwag isuko ang kanyang isipan. Unti-unting may sumabay. Isa pa, hanggang sa kumanta na ang buong grupo. Sa gitna ng nagyeyelong putikan, tumigil sila sa pagreklamo. Tumawa sila, nagtapikan sa likod, at nalampasan nila ang gabing iyon. Iyon ang pinakapuso ng pilosopiyang Stoic. Kapag hindi mo na kayang baguhin ang sitwasyon, maaari mo pa ring piliin kung paano tutugon. Hindi takot, kundi lakas ng loob at katuwiran. Ang labis na pag-iisip ay pumaparalisa, pero isang tamang desisyon lang, kahit simpleng pagkanta, ay kayang baguhin ang buong karanasan mo. Nagsisimula ang overthinking sa emosyon, pag-aalala, takot, pagkalito, at saka nito pinalalaki ang lahat. Pinaikot ang isip mo sa mga guni-guning sakuna. Pinili ng mga Stoic ang ibang landas. Tinanong nila ang mga mahihirap na tanong, gaya ng itinuro ni Epictetus. Iisa lang ang daan patungo sa kaligayahan, at ito ay ang pagtigil sa pag-aalala sa mga bagay na wala sa ating kapangyarihan. Ang tanong na iyon ay parang pintuan. Kapag tumigil kang umakto batay sa emosyon at nagsimulang mag-analisa, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Ang mensaheng hindi nasagot
ay hindi agad nangangahulugang pagtanggi. Ang taong tumanggi sa iyo ay hindi dahil may kulang sa iyo, kundi dahil may sarili siyang pamantayan. Ang isang kabiguan ay hindi ebidensya ng ganap na pagkabigo. Ito'y impormasyon para maitama ang landas mo. Hindi ang pangyayari ang problema, kundi kung paano mo ito iniisip. Isinulat minsan ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Isang payak na katotohanan, ngunit revolusyonaryo. Maaari mong itigil ang overthinking sa pamamagitan ng pananatiling tahimik, paghinga ng malalim, at pagtatanong ng tamang tanong. Imbes na, bakit ito nangyayari? Itanong mo, makatuwiran ba ang interpretasyon ko? At kung hindi, itama ito. Isulat. Tignan ito sa mas malinaw na perspektibo, tulad ng araw-araw na ginawa ni Marcus Aurelius sa kanyang talaan. Isipin mong nasa isang madilim na silid ka. Ang overthinking ay kapag nagpapanik ka dahil wala kang makita. Ang Stoicism ay ang pagsindi ng ilaw at pag-alam na ang multong kinatatakutan mo ay isang Amerikana lang pala sa sabitan. Iyan ang kapangyarihan ng katuwiran. Hindi upang burahin ang emosyon, kundi upang ilagay ito sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Hindi kita sinasabihang manhid. Hindi manhid ang mga Stoic. Nararamdaman nila ang lahat, pero hindi nila hinahayaang ang emosyon ang magdikta ng kanilang kilos. Sila ay nag-iisip ng malalim, saka kumikilos ng may paninindigan. Kaya nilang manatiling malaya kahit magulo ang mundo sa paligid nila. Ang overthinking ay isang ugali, at tulad ng lahat ng ugali, pwedeng baguhin. Sa bawat pagkakataong pipiliin mong mag-isip kaysa umakto agad, binubuo mo ng panibago ang landas sa loob ng iyong isipan. Hindi ito madali sa simula, pero unti-unti, mas nagiging malinaw ang lahat. Mas matatag kang nakatayo at mas determinado kang kumilos. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari, pero kontrolado mo kung paano mo ito naiintindihan, kung paano ka tutugon, at kung ano ang matututunan mo mula rito. At sa kapangyarihang magmuni-muni, naroon nakatago ang tunay na lakas. Ikaw, paano naman? Hinahayaan mo bang emosyon ang magtulak sa iyo sa pagkilos? Naranasan mo na bang mapaglabanan ang overthinking sa pamamagitan ng katuwiran? Ibahagi ang iyong kwento o pananaw sa ibaba. Matuto tayong mabuhay ng mas malinaw, tulad ng isang makabagong Stoic. Ika-4. Isulat ang iyong mga kaisipan para makita ng malinaw at makapagtanggal ng pagkakabit sa mga ito. May isang tahimik, ngunit makapangyarihang kaugalian na araw-araw na ginagawa ni Marcus Aurelius, ang Stoic na emperador at pilosopo. Isinulat niya ang kanyang mga iniisip. Hindi niya ito ginagawa para sa papuri o upang i-post online. Ginagawa niya ito
para maihiwalay ang sarili mula sa kaguluhan ng kanyang isipan upang mapagmasdan ang sarili ng may katapatan at kalinawan. Sa mundong madaling lamunin ng emosyon, agarang reaksyon, pagkabalisa at imahinasyon, ang pagsusulat ay isang tahimik ngunit makapangyarihang uri ng pagtutol, isang paraan para kalabanin ang ulap ng ating sariling pananaw. May kakayahan ng labis na pag-iisip na palakihin ang lahat ng bagay. Ang maliit na alalahanin ay pwedeng lumaki at mauwi sa walang katapusang pag-aalala. Paulit-ulit na binabalikan ng isipan ng nakaraan na parang sirang plaka, tapos bigla namang tatalon sa hinaharap na puno ng haka-haka at mga pangyayaring hindi pa nangyayari. Pero kapag isinulat mo kung ano ang tumatakbo sa isip mo, unti-unti kang lumalabas mula sa buhawi ng pag-iisip, mula sa pagiging bihag ng sarili mong isipan, nagiging tagamasid ka na. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay nababalisa dahil sa isang bagay sa labas ng iyong sarili, hindi ang bagay mismo ang nagpapasakit sa iyo, kundi ang pagpapahalaga mong ibinibigay rito. At ito ay maaari mong bawiin anumang oras. Ang sakit, ayon sa kanya, ay hindi galing sa sitwasyon, kundi sa paraan ng pagtingin mo rito, at kaya mo itong palitan kailanman. Ang pagsusulat ang unang hakbang patungo sa pagbabagong iyon. Kapag inilapat mo ang panulat sa papel at tinanong mo ang sarili, ano ba talaga ang iniisip ko? Nagsisimula kang kumalas mula sa lubos na pagkakabit sa iyong isipan. At kapag sinundan mo ito ng, totoo ba ito? Kapaki-pakinabang ba ito? Ginagamit mo na ang katuwiran upang paghiwalayin ang emosyon at katotohanan. Iyan ang pinakapuso ng Stoicism. Hindi upang takbuhan ng damdamin, kundi upang harapin ito at suriin ng malinaw ang pag-iisip. Sa ganitong paraan, ang pagsusulat ay hindi lamang isang psikolohikal na kasangkapan, isa itong espiritual na gawain. Dahil sa mismong sandali na umupo ka, isinara ang ingay ng mundo at hinarap ang sariling isipan, gumagawa ka ng isang bagay na tulad ng panalangin, isang pakikipag-usap sa sarili at sa kaloob-looban mo, marahil pati na rin sa Diyos. Kapag tahimik at tapat ang iyong isipan, lumilikha ka ng espasyo para sa banal na mangusap. Maaaring hindi sa salita nagpapakita ang Diyos, kundi sa linaw ng iyong pag-iisip, sa kapayapaang hatid ng katotohanan. Iyon ay isa sa mga paraan ng kanyang pagpaparamdam. Sang-ayon dito ang mga Stoic. Ang katahimikang kanilang hinahanap ay hindi kawalan, kundi kamalayan. Ang isipan na sanay sa araw-araw na pagsusulat, sa matapat na pagmamasid sa sariling kaisipan, ay handang mamuhay ng may lalim at saysay. Kaya't ang pagsusulat ay hindi lang pamamaraan. Ito ay isang sagradong kaugalian, isang uri ng panloob na disiplina na ikaw lamang ang makakagawa. Walang ibang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng isip mo. At kung hindi mo ito lilinawin, sino ang gagawa nito para sa iyo?
Mas lalo pang mahalaga ang gawin na ito sa panahong watak-watak na ang ating pag-iisip dahil sa social media, dagsa ng impormasyon at presyur ng tagumpay at inaasahan. Hindi mo kailangang mabuhay na laging tumutugon agad. Maaari kang huminto sandali, buksan ang isang blankong pahina, isulat ang nararamdaman mo, pangalanan ng takot, tukuyin ang pinagmulan ng galit, itanong sa sarili kung bakit ka nakakaramdam ng kawalang halaga, at saka itanong, totoo ba ito? At kung ikaw ay may pananampalataya, paano ito tinitingnan ng Diyos? Hindi nangangako ang mga Stoic na gagaan agad ang pakiramdam mo pagkatapos ng ilang linya, pero alam nila ito. Mas malinaw mong makikita ang mga bagay. At kung minsan, hindi ginhawa o kasiguruhan ang kailangan mo, kundi kalinawan upang makakilos ng may karunungan. Tandaan mo, hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Ikaw ang nakakakita sa kanila. At sa sandaling maisulat mo na ang mga ito, binabawi mo ang kapangyarihang iyon. Ang pagiging tagamasid, ang siyang pumipili kung paano tutugon, ang siyang nagpapasya na mamuhay hindi ayon sa pabago-bagong emosyon, kundi sa katuwiran, kalinawan, at kung minsan, isang malalim na pananampalataya. Gawain ngayong araw, simple lang. Buksan ang isang kwaderno. Isulat ang unang pumasok sa isip mo at itanong, karapat-dapat ba itong magdikta sa akin? Magugulat ka sa iyong matutuklasan. Ikalima, tanggapin ang kasalukuyan gaya ng kung ano ito. Madalas nating hangarin na sana'y naging iba ang kinalabasan ng mga bagay kung hindi lang sana nangyari yon. Kung iba lang sana ang pinili nating landas. Kung hindi lang natin nasabi ang mga salitang yon noong araw na yon. Sa mga ganitong sana, nagsisimula ang labis na pag-iisip na unti-unting sumisira sa ating isipan. Ngunit ibang-iba ang pananaw ng mga Stoic. Sa halip na pilitin ang pagbabagong imposible, tinatanggap nila ito. At higit pa roon, niyayakap nila ang realidad, ang kanilang kapalaran. Gaya ng isinulat minsan ni Nietzsche, Amor fati, mahalin ang iyong tadhana. Para sa isang Stoic, ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Hindi ito pagiging pasibo. Ito ay kamalayan. Ang pagtangging aksayahin ang enerhiya sa mga bagay na nangyari na, nangyayari pa, o wala tayong kontrol. Hindi nila iniuukol ang buhay sa paglaban sa hindi na mababago. Pinipili nilang harapin ito ng tuwid, tanggapin ito at yakapin ang buhay kahit hindi ayon sa kanilang plano. Sabi nga ni Epictetus, isang taong halos buong buhay ay inalipin. Huwag mong hangarin na mangyari ang lahat ayon sa gusto mo, kundi hangarin mong mangyari ang lahat ayon sa kung paano talaga ito mangyayari. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang takbo ng iyong buhay. Ang mga salitang ito ay hindi lang teorya, gabay ito para mamuhay ng mas magaan. Dahil kapag tumigil tayong hingin na maging iba ang realidad, mas malinaw natin itong makikita. At mula sa kalinawang yon, makakakilos tayo ng mas may karunungan. Isipin mong kakakatanggal mo lang sa trabaho,
Karaniwang unang reaksyon, bakit ako? Makatarungan ba yon? Paano kung iba ang ginawa ko? Mula roon, nagsisimula na ang pag-ikot ng isip. Pinag-iisipan ang bawat detalye, inuulit sa isipan ng bawat meeting, nililikha ang daan-daang paano kung, pero huminto ka. Itanong mo ang tanong ng isang stoic. Mababalik ba ang trabahong ito? Kung hindi, ang tanging makatuwirang hakbang ay pagtanggap at mula roon, pagkilos. Ang isang praktikal na stoic ay titingin sa pagkawala ng trabaho bilang bahagi ng natural na daloy ng buhay. Hindi nila iniiwasan ang sakit, pero hindi rin sila nagpapalunod dito. Itatanong nila, anong bagong kasanayan ang maaari kong matutunan ngayon? Anong oportunidad ang bumukas dahil dito? Ito na ba ang pagkakataong sundan ko ang matagal ko ng gustong landas? Tinatanggap nila ang kasalukuyan at mula sa pagtanggap, mas malinaw nilang nakikita ang daan sa hinaharap. Ganoon din pagdating sa pag-ibig. Kapag iniwan tayo ng isang tao, ang natural na reaksyon ay sisihin ang sarili, hanapin ang sagot, kumapit sa alaala at mangarap na bumalik sila. Pero ilusyon lang yon. Hindi sa ilusyon nabubuhay ang mga stoic. Palagi silang bumabalik sa tanging totoo, ang kasalukuyan. Wala na ang taong iyon. Totoo ang lungkot, pero ang pagtutol sa nangyari ang mas nagpapabigat sa sakit. Hindi nila kinakalimutan, pero hindi rin sila kumakapit. Pinipili nilang mabuhay ng buo simula sa sandaling ito. Ganito rin sa karamdaman, aksidente at paghihiwalay. Laging bumabalik ang mga stoic sa kasalukuyan. Hindi para sabihing, okay lang to, kundi upang ipaalala sa sarili, ito ang realidad at tutugon ako rito ng may dangal. Dahil para sa isang stoic, ang dangal ang tanging bagay na hindi kayang bawiin ng kapalaran. Ang ganitong uri ng pagtanggap ay hindi pumapatay ng motibasyon. Sa kabaligtaran, ito ang nagpapalaya sa isipan para kumilos ng hindi kinakaladkad ng bigat ng emosyon. Kapag tinanggap mo ang realidad, tumitigil ka sa paglangoy kontra agos. Sa halip, sumasabay ka sa daloy at ginagabayan mo ito sa nais mong direksyon. Amor fati ay hindi lamang isang kasabihan. Isa itong paraan ng pamumuhay, isang disiplina ng isipan kung saan sa bawat paggising mo, kaya mong harapin ang buhay ng buong tapang at sabihing, kasama ako. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil tinanggap mo na ang katotohanan at nagsimula kang tunay na mabuhay. Kaya, ano ang pananaw mo tungkol sa amor fati? Naranasan mo na bang labanan ng realidad hanggang sa maubos ka? Ibahagi mo ang karanasan mo sa comments para sabay tayong matutong mamuhay ng may higit na linaw, gaan at lakas. Ika-6. Limitahan ang impormasyon, huwag punuin ang isip. Para kay Marcus Aurelius, ang isipan ay hindi lang lugar kung saan dumadaloy ang mga iniisip. Ito ang huling muog ng tunay na kalayaan. Kapag napuno ito ng walang kabuluhan, ng kaguluhan, ng ingay ng mundo, nawawala ang pagmamay-ari mo sa iyong sarili. Para kang nalunod, hindi sa tubig,
kundi sa baha ng datos, emosyon, balita, at ingay ng ating panahon. Noong araw, kinailangan ng mga tao na harapin ang giyera, tagutom, at pagkawala. Ngunit hindi sila nababalot ng daan-daang notifikasyon kada araw, ng paulit-ulit na pekeng balita, ng drama sa social media, o emosyonal na kwento ng libu-libong estranghero. Tayo, sa kabilang banda, ay nagigising na may hawak agad na telepono. Binubuksan ang isip bago pa man tayo ganap na gising. Mula roon, unti-unting nasasakal ang ating panloob na katahimikan. At sa ganitong kapaligiran, tahimik na nagsisimula ang labis na pag-iisip. Hindi kinokondena ng mga stoic ang mundo. Ang tanong nila ay palaging ito: ano ang hawak mong kontrolin? Hindi mo mapapatigil ang internet, pero maaari mong piliing huwag i-click ang isang clickbait na pamagat. Hindi mo mapipigilan ang kalokohan ng mundo, pero pwede mong piliing huwag itong papasukin sa iyong isip. Ang overthinking ay hindi lang bunga ng labis na pag-iisip. Madalas, ito ay dahil sa labis na pagkonsumo. Masyadong mabilis, masyadong marami, at masyadong walang kamalay-malay. At kadalasan, ang mga kinakain ng isipan ay hindi naman nakakatulong sa mas mabuting pamumuhay. Sa halip, nagdadala ito ng pag-aalala, pagkukumpara, at pakiramdam na palagi kang kulang. Kaya ang payo ng mga stoic, bumalik sa pagtitimpi. Basahin mo lang ang balitang may kinalaman sa iyo. Iwasan ang dramang wala ka namang kinalaman. At araw-araw bigyan mo ang sarili mo ng kahit 30 minutong katahimikan. Walang social media. Walang background music. Walang pag-scroll. Ikaw lang, ang iyong hininga at isang blankong pahina. Maaari kang magsulat. Maaari kang huminga. Maaari kang maupo at tumahimik. Hindi ito katamaran. Isa itong uri ng panloob na paglilinis, gaya ng ginagawa ni Marcus Aurelius tuwing gabi sa kanyang mga tala. Isang emosyonal na pagwawalis. Isang pansala upang matira lamang ang tunay na mahalaga. Dahil kung hindi mo pipiliin ng maingat kung anong pumapasok sa iyong isipan, ibang tao ang pipili para sa iyo. Pipili ang social media. Pipili ang mga algorithm. Pipili ang mga patalastas. Hanggang sa maging pansamantalang imbakan ka ng mga bagay na hindi mo naman kailanman hiniling dalhin. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lang malaman kung ano ang gumugulo sa loob mo. Hindi mo kailangang marinig ang lahat. Kailangan mo lang marinig ng malinaw ang sarili mong tinig. Kapag mas kaunti ang kinokonsumo mo, mas malinaw mong nakikita. Kapag mas kaunti ang gumigising sa pandama mo, mas tiyak ang mga desisyon mo. Ang labis na pag-iisip ay hindi kailangang tuluyang alisin. Kailangan lang nitong mapalibutan ng katahimikan at kaliwanagan upang ito'y matunaw na parang hamog sa ilalim ng araw. Dahil sa huli, hindi mo kailangang maging taong maraming alam. Kailangan mo lang maging taong alam kung saan sapat na. At kapag muling bumalik ang kalinawan sa pamamagitan ng katahimikan, maiintindihan mo ito.
Hindi naghihintay ang buhay sa iyong desisyon bago ito magsimula. Patuloy itong gumagalaw, bawat araw, bawat oras. At dito natin mararating ang isa pang katotohanan. Masakit mang pakinggan, pero imposibleng talikuran. Laging malapit ang kamatayan. At kung handa kang harapin ito, magiging malinaw. Ito ang pinakamalalim na dahilan para mamuhay ng may karunungan, katotohanan at lubos na presensya. Kaya huwag kang titigil. Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang katotohanan ito at mula roon, maiintindihan mo kung bakit hindi kinatakutan ng mga Stoic ang kamatayan. Dahil sa pagharap nila rito, nabuhay sila ng hindi kailanman nasayang. Ikapito, hindi malayo ang kamatayan. Kaya huwag mong sayangin ang buhay sa pag-iisip ng labis. Madalas nating iniisip na ang kamatayan ay malayo pa, isang bagay na mangyayari sa iba o sa hinaharap pa. Pero para sa isang Stoic, ang kamatayan ay hindi hinaharap. Ito ay isang kasalukuyang realidad. Lagi itong naroon sa tabi natin. At sa mismong kaalaman na ito, natututo silang mamuhay ng malinaw, ng walang pag-aaksaya, at ng hindi nalulunod sa gulo ng sariling isipan. Ang labis na pag-iisip ay isang anyo ng pag-aaksaya ng buhay. Hinahadlangan tayo nito sa gitna ng pamumuhay. Niluluma natin ang oras sa mga iniisip na walang kahantungan, sobrang pagsusuri, paulit-ulit na pag-alala, at pag-iisip ng mga trahedyang hindi pa nangyayari. Lahat ito ay bitag ng isipan at lahat sila nagnanakaw ng pinakamahalagang pag-aari natin, oras. Hindi sa kulang tayo sa oras, sabi nga ni Seneca, kundi sa sobrang sinasayang natin ito. Hindi oras ang problema, kundi kawalan ng kamalayan. At kung minsan, kakulangan ng tapang na mamuhay, na parang bawat sandali ay maaring huli na. Isipin mo si Joe Torrio, isang Amerikanong bumbero na milagrosong nakaligtas sa pagbagsak ng Twin Towers noong 9/11. Nang matabunan siya ng guho, wala siyang kasiguraduhan kung makakakita pa siya ng liwanag. Sa mga oras na iyon, huminto ang kanyang isipan sa pag-aalala tungkol sa trabaho, maliliit na alitan, o mga dapat sana. Dalawa lang ang nasa isip niya, ang mga mahal niya sa buhay at ang mga hindi pa niya nagagawa. At nang siya'y makalabas sa guho, buhay, hindi na siya muling naging katulad ng dati. Hindi na siya nagpapaliban. Nagsimula siyang mamuhay ng may kagyat, linaw at pasasalamat. Ito mismo ang aral ng mga Stoic. Kapag namuhay ka na laging may kamalayan, na malapit lang ang kamatayan, hindi mo na hahayaang maagaw ng maliliit na takot ang iyong isip. Kaya't bakit ba tayo patuloy na nag-aatubili? Bakit natin hinahayaang maubos ang oras sa paikot-ikot na pag-iisip? Marahil kasi iniisip pa rin nating marami tayong oras. Gusto pa nating mag-analisa ng kaunti, maghanda ng konti, hintayin ang perpektong sandali. Pero ang kamatayan, hindi nagpapadala ng abiso. Hindi ito dumarating ayon sa schedule. At dahil doon, kailangan mong mamuhay ngayon na. Ang labis na pag-iisip
ay hindi lang nagpapaliban sa pagkilos. Pinapalimot nito na buhay ka. Para kang nasa estado ng paghihintay na parang magsisimula lang ang totoong buhay kapag malinaw na ang lahat. Pero ang totoo, ang ganap na linaw ay hindi darating. Tanging paninindigan ang kailangan. Kailangan mong matutong kumilos kahit hindi sigurado, maglakad kahit may takot, at pumili kahit may alinlangan. Dahil kung palagi kang maghihintay, ipinagpapalit mo ang oras mo sa isang ilusyon. Ang mga Stoic ay pumili ng kilos. Sila'y nagsulat, nakipaglaban, nagmahal. Hindi nila sinayang ang panahon sa mga walang saysay dahil alam nilang hindi palaging sa kanila ang oras. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag kang kumilos na parang mabubuhay ka pa ng 10,000 taon. Nasa itaas mo ang kamatayan. Habang nabubuhay ka, habang nasa iyong kapangyarihan, maging mabuti ka. Hindi dahil sila'y mga pesimista, kundi dahil sila'y mga realistang marunong tumingin ng tuwid. Hindi nila hinayaang lumipad ang isip sa nakaraan o sa hinaharap. Nabuhay sila sa kasalukuyan, ang tanging lugar kung saan tunay na nangyayari ang buhay. At kaya mo rin yon. Tuwing mararamdaman mong papasok ka na sa pag-ikot ng labis na pag-iisip, tanungin mo ang sarili mo, kung ito na ang huling araw ko, pipiliin ko bang mag-isip ng ganito? Kung hindi, huminto ka. Huminga. Kumilos. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat para mamuhay ng malinaw. Kailangan mo lang maalala, may hangganan ng oras mo at buhay ka pa. Kaya wag mo itong sayangin sa mga iniisip na wala namang patutunguhan. Mag-isip ng maigi, pero agad na kumilos. Mamuhay na parang bawat sandali ay regalo. Dahil totoo nga, ito ay regalo. Ang labis na pag-iisip ay hindi permanenteng ugali. Isang gawi lang ito. At ang gawi, nababago. Iniwan sa atin ng mga Stoic ang daan palabas. Tukuyin kung ano ang kaya mong kontrolin. Ituon ang isip sa pagkilos. Hayaang pangunahan ng katwiran ng kilos. Isulat ang iniisip para makita ito ng malinaw. Tanggapin ang realidad. Bawasan ang ingay. At higit sa lahat, maalala mo palagi, may hangganan ng oras mo. Hindi mo kailangang talunin ang iyong isipan. Kailangan mo lang matutong tingnan ito ng malinaw, gaya ni Marcus, gaya ni Epictetus. Hindi mo makokontrol ang lahat, pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. At sa totoo lang, iyon na ang sapat para mamuhay ng malinaw, may tapang at may tunay na kalayaan.